Halalan. Pag sinabing halalan, sa English, election, mga kaibigan. So, there are so many candidates running in the election that likes to win in the election. There are books that says that how to win elections at maraming mga guides on how to win elections. Pero nakakalungkot isipin that even mga authors ng mga librong ito na nagsitakbuhan sa halalan ay natalo rin. Ibig sabihin, there is no such right formula or literature on how to win election. Kaya napag-isipan ko, si Doc Jan na magsiliksik, mag-aral, at mag-research kung ano ang dahilan kung bakit natatalo ang isang kandidato sa halalan. Kaya po mga kaibigan, ang ating episode ngayon ay tinawag nating How Not to Win Election. At ating pong bibilangin yan from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ang mga dahilan kung paano hindi ka mananalo sa halalan. Number 10, mag-hire ng mga expensive political consultants at PR consultants. Karamihan ngayon sa mga kandidato ay hire mga political consultants na kung saan ang mga consultants to ay puro bola ang ginagawa. Sabi nila, kaya na ipanalo to, kaya na ipanalo yung mga yan. Pero sa totoo lang, binobola ka lang ng mga yan at ikaw din nagpapanalo sa sarili mo. So, most of these political consultants would always name the rap of people na sabihin, ito na ipanalo ko, ito na panalo ko, napanalo ko. So, within that point, mga kaibigan, huwag mag-hire ng mga ganong mga bolero. If you hire and depend so much on them, that would be a problem. Number 9, manira ng kalaban at the early stage of the campaign. Yan po usually mga ginagawa ng ilang mga kandidato na kung saan hindi nangangampanya based on platforms and principles. Kaya nga po, yung makaramihan sa mga kandidato na aga pa lang yung mudslinging at paninira ang ginagawa ay hindi nananalo because ang mga tao ay sawang-sawa na sisiraan. They look at principles, they look at credibilities, they look at accomplishment. Kaya nga po, kaya natatalo ang kandidato kasi naninira ng maaga sa eleksyon o sa kampanya. Number 8, talk to so many political brokers or mga election lawyers. Election lawyers, election broker, mga kaibigan. Marami sa mga kandidato ngayon ang nakikipag-usap sa mga election lawyer at broker daw na kung saan pwedeng magicin ang PCOS machine or maging spin ng kanilang pagkatalo at sila'y mananalo, mga kaibigan. So most of them would say, mga lawyers na to, oy, kaya ko ipanalo yan, oy, kaya ko ipanalo to. At yun nakakatakot, mga kaibigan, mga broker na kung saan babayaran mo, pagdating sa uli, ikaw ay tatakasan at ikaw rin ay matatalo at dala ang inyong pera. Number 7, maniwala sa mga organisasyon na kung saan lalapit sa inyo at sasabing, may black voting kami. Totoo po, may mga religious organization na may black voting, pero yung iba, may mga bogus organization, okay, mga TODA, Tarantoda, at ano ba man yan, na lalapit sa inyo, oy, konsehal, oy, mayor, black voting kami ng Sambo, neighborhood namin Sambo. At maraming mga ganyan po. Pag naniwala ka ng organisasyon yan ay magba-black voting, nakakatakot, and you will not win in the election kung dun ka lamang magre-rely sa kanilang black voting. Number 6, don't campaign. Tama rin ang kandidato sa pangangampanya and that is one way how not to win election. Marami sa mga kandidato ang hindi nangangampanya tumaasa sa milagro. Mga kaibigan, sabihin, maganda naman yung pangalan ko at ang tatay ko ay sikat and they would not campaign and that would be a problem. For you to win in the election, kailangan mangampanya ka. Maraming mga kandidato ang tumatakbo ngayon na hindi naman nangangampanya at tumaasa sa milagro. So, kung ayaw mong manalo, huwag kang mangampanya and that is one way how not to win an election. Number 5, umasa sa social media pagdating sa kampanya. Marami sa mga kandidato natin ngayon ang nangangampin sa Facebook, sa Twitter, at sa World Wide Web. At ala nila, porque marami ng mga nagla-likes o marami silang friends, converted na to sa boto. So, the social media is not what? Sasabihin natin, dependent lamang sa inyong pagtakbo. Kumbaga, ito yung manifestasyon, kaya na kayo ay mananalo. So, social media is just a tool. Pero, pag diyan ka umasa, mga kaibigan, mga kandidato, hindi ka mananalo. Number 4. Ano ba yung number 4, mga kaibigan? Mababola sa mga lider na kung saan sasabihin, napakalakas mo konsehal, napakalakas mo bokal, napakalakas mo mayor, at ikaw naman, tuwang-tuwat nababola ng mga lider mo. At pagkatapos kayo bulahin, magbibigay ka ng pera sa kanila. Sige, ilakad nyo ko. Sige, mananalo tayo. At lahat ng mga lider may sasabihin, sino mga lider magsasabi na ikay mahina? Sabihin sa'yo, Congressman, malakas ka. Mayor, malakas ka. Vice Mayor, malakas ka. Yan ang nakakatakot. Because all of these leaders would only like your money. At kitaan kanila ng pera, mga kaibigan, pagkakakitaan. Number 3, maniwala sa mga bogus sa survey. Maraming mga kandidato ang naniniwala sa mga survey. Sino ba nagpa-survey? Sino nag-conduct? Survey is
something science, statistical. Hindi basta-basta ginagawa to. Yung iba dyan, nagmamock election na kung saan nagtatanong kung sino mananalo. So, survey is what? Trending na sinasabi. Pero nakakatakot dyan. Are all surveys what? Reliable? So, dapat ang survey talagang merong kakayanan, merong kaalaman, at merong sabihin natin kredibilidad. Kaya pag doon lamang sa survey yan, o mga bogo sa survey, sabihin ikay lamang, matakot ka kaibigan. Number 2, mga kaibigan. Ano ba yung number 2? Magtipid sa kampanya. Election is about resources. Election about you use your resources so that you would be elected. Ang problema, may mga kandidato nagtitipid, ayaw gumastos na kung saan yung ipagsupa kumita. So, para hindi ka manalo, di magtipid ka sa kampanya kasi kailangan meron kang mga sasakyan, tarpaulin, posters, and everything for you to be, what? To be known by the people. Pero yung mga ayaw gumastos, wag ka nang tumakbo, mga kaibigan. Pag kayo magtitipid sa election, hindi ka mananalo. So, that's number 2 on how not to win election, magtipid sa kampanya. Jan. But before we go to number 1, we need to go back to number 10, number 9, number 8, number 7, number 6, number 5, number 4, number 3, number 2, and now the ultimate number 1 na how not to win election. Hindi ka mananalo, kaibigan, kung hindi ka bibili ng boto. If the candidate will not buy votes right now, sa iba, reliable ba to? So, iba naman kasi nangangampanya at nagdadagdag din ng kanilang boto sa pamamagitan ng pamimili. So, buying votes right now, talagang effective daw to base sa ating pananaliksik at sa research. At nakakalungkot dito, may batas against vote buying, pero walang batas on vote selling. So, mga boto ng mga botante ay kanilang binibenta sa mga kandidatong walang ya, kurap, politikong ganid, mga buwaya. So, anong gagawin nila ngayon? Para manalo, they buy votes. Pero pag hindi ka mamimili ng boto, kaibigan, kakatakot, hindi ka mananalo sa halalan. We have enumerated all the 10 ways not to win the election. Siguro naman yung mga kandidatong nakapanood ng video ito ay paano ay matututo para hindi gawin ang hindi dapat gawin, mga kaibigan. Because nakakatakot sa halalan. Minsan pag kandidato, nawawala ka na sa rational thinking, nawawala ka na sa critical thinking, nawawala ka na sa tamang pag-iisip pagkat gusto mong manalo. Sabi nga natin, from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ito po ay base sa ating pag-aaral at pagsasaliksik. At naway nakatulong sa inyo ang countdown na ito. At sana po sa ating muling pagkikita ay din yung panonoorin lagi ang laging daan ni Doc Jan.